medyo nakakapanibago. Ngayon na lang ulit tumayo sa pulpito. Pero ganun pa man, gusto ko rin po magpasalamat sa Panginoon. Gusto ko po batiin yung lahat ng graduate. Congratulations po. Lahat ng graduate, elementary man yan, high school man yan, o college man yan, congratulations po. At ako rin po gusto kong magpasalamat kasi yung aking pong apo, si Kaykay po, hindi po namin akalain na siya po ay magkakaroon ng place. Imagine, isang batang ubod ng punit. Dapat po siya, sabi po ng teacher, second honor. Kaya lang po, bumagsak sa character at attitude. Kaya naging third honor na lang po siya. Kaya nga po, importante yung character at attitude. Maging sa pagiging buhay Kristiyano, character at attitude din. Maraming bumabagsak. Amen po ba? Amen. Aminado. Ako rin bagsak po eh. Amen po ba? Bagsak din siya. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, from glory to glory, binabago tayo ng Diyos kung magpapasako tayo. Ayan. O, ready na po ba kayo? Amen. Kung ready na po tayo, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito na kung saan, Panginoon, inipon mo na naman ang iyong mga anak, Panginoon, upang makinig ng mensahe, Panginoon, na magbibigay buhay, magbabago ng buhay, Panginoon, upang magamit namin to para sa iyong kalwalhatian, karangalan, at kadakilaan. Kaya, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po, Panginoon, ay nagsusumamo sa inyo na samahan ako habang ako po ay nagsasalita. Dahil apart from you, O Father God, wala akong magagawa. Ganon din, hinihiling ko, Ama, sa pangalan ni Jesus, na basbasan niyo po ang lugar nito, buksan niyo po ang puso ng mga kapatid ko na makikinig ng mensahe upang ang mensahe ito, Panginoon, ay maging daan, Panginoon, ng mga pagpapalang spiritual, pagpapalang pisikal, magpapalaya sa amin pong lahat. Salamat po, Ama. Salamat po, Ikaw ang maitaas, maitanghal, Panginoon, sa araw na ito. To God be the glory. Salamat po sa iyong lahat ng papurit pasalamat. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo po ba'y talagang handa na? Amen. Amen. May babanggitin ako mga tao. I'm sure, kilalang kilala nyo. Hindi ako lalayo na example sa lugar na ito. Dalawa, tatlong tao. Una, kilala niyo po ba si Vincent Santiago? Amen. Ano siya? Dating bakta. Pero binago ng Diyos dito ba? O kilala niyo yung pastor dito? Amen. Isa pa. Kilala niyo si Eden po ba? Amen. Ano siya? Bonus ba? Hindi oh. Di ba ano siya yung sa comedy? Sa comedy siya, di ba? Kaya ako po binanggit ang mga tatlong taong ito kasi meron po siyang kaugnayan doon sa mensaheng ibibigay ko. Wala po akong patatamaan. Kasi ako ang unang tinamaan. Ako yung unang binagsak dito, ako yung unang sinuntok dito. Kaya ako binabanggit ko. Ang topic ko is New Relationship of the Believer. Ang text ko po, kilalang-kilala nyo na to at alam na alam nyo ito. Nasa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Dito po sa New Living Translation, ito naman po. What this means is that those who become Christian become new persons. They are not the same anymore, for the old life is gone and new life has begun. Yan. Sabi rito,
What this means is that those who become Christian become new person. Kanina binanggit ko yung tatlo. No? Si Ethel Buba. Di ba nung bago-bago si Ethel Buba, nakita nyo? Simpleng komedyante. Pero nang medyo sumikat-sikat na, marami pong nabago. Ano po yung una nabago kay Ethel Buba? Sino nakapanood sa kanya? Ha? Edi sumexy, bago yung boobs, bago yung ilong, bago yung back, nakita ko sa kita, diba? Bago. Kasi copycat siya ng mundo. Di po ba? Kinopya niya yung galaw ng mundo. Eh, uso naman yun, kaya nga may Vicky Bello. Tingnan mo mukha ng katabi mo. Vicky Bello ba yan? Ito ba yan ang Vicky Bello? Diba? Copycat eh. Oh. Oh. Yun yung tinatawag na daya-gaya putumaya. Diba? Kahit hindi bagay, gagayahin. Tama? Tama po. Pero ano ibig sabihin ni Lord dito? Ano ibig sabihin ni Lord? Mukha mo ba ay dapat baguhin? Ano po? Character ba o attitude din na dapat baguhin? Kaya binanggit ko yung dalawang tao, si Vincent Santiago, at hindi ako lalayo sa example dito, si ating pastor. Paano nakasurvive yung mga yan? Paano sila nanatili? Paano nabago yung character at attitude nila? Si Ethel Buba walang nabago. Nabago, itsura. Pero luma pa rin pagkatao. Yung mga binanggit ko, may dating pagkatao, pero nabago. Ano nabago? Puso. Puso, ito ba? Character, attitude. Kasi sabi nga rito, therefore, if anyone is in Christ, kung na kay Kristo, malayo kay Kristo, imposibleng magbago. Dahil gagawa ka ng sarili mong lakas, gagawa ka ng sarili mong desisyon, gagawa ka, kikilos ka. Pero kapag na kay Kristo ka, magsasabit ka. Yung mga nabanggit ko, tignan nyo sila ngayon. Mightily used by God. Si Vincent Santiago, marami na siyang nagdadalang katluwa sa Panginoon. Ang ating pastor, ito ba'y magiging bunga? O ito ba'y magkakaroon ng Jesus never failed without our dear pastor? Why? Kasi nabago na. Nabago yung character. Nabago yung attitude. Di po ba? Tanong ko, may nabago sa inyo? May nabago ba sa inyo? Meron. Naging Kristiyano kayo eh. Di po ba? Naging Kristiyano kayo. May tanong po. Gusto niyo po ba maging successful ang inyong pagiging buhay Kristiyano? Amen po ba? By the way, gusto ko lang po magpasalamat sa grupo ko sa Cluster 6. Without this message ito, meron po akong makakatuwang. Isa na rito, siyempre, yung aming kaibigan pastor, at tinuturuan din po at the same time, at yung aming cluster leader, si Ate Ana, senior po nila yung sa akin. Kaya nagpapasalamat po. Una sa Diyos, mga sa taong kinukonsulta ko, pangatlo po yung computer. Nagbabasa-basa rin po ako sa computer. Hindi po ba? Yun. Ngayon tanong ko, gusto niyo po ba maging successful ang yung Christian life para maging new hope and new life ang sa Kristiyano? Ano ito? Ito po ang ating gagawin. Ito po ay may relasyon sa ating pagiging mananampalataya. Kagaya sabi ko, do you like success in your life? Ano gagawin natin? Of course, walk by faith in Christ. Alam po natin na pag tayo lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, dapat kasama natin si Kristo. Pero dahil tayo ay may katawan din naman, may isip,
may puso, itong isip po natin minsan kumukontra sa atin. Ano dapat natin gawin? Ano dapat natin gawin? Sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, sabi doon, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. And verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Bakit po sinabing isip? Kasi po itong isip na ito, ang tandingan ng lahat ng kaisipan, negatibo man yan o positibo. Eh minsan kasi nalalantingan tayo ng mga negative na kaisipan eh. Doon tayo natatalo. No? Doon tayo talo pag yung isip natin napuno ng mga negative. Kaya itong isip na to, dapat magkaroon din ng submission kay Lord. Ano? Kaya pala sinabi ni Lord, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Kasi minsan itong isip na to, hindi nagsasubmit kay Lord. Amen po ba? Diba? Tama ko? Subukan mo. Ay, subukan ka. Itong isip na to, lalo na pag nagkaroon na ng problema, puro negative na dating. Dapat mag-submit din ang isip sa Panginoon. Marami tayo ganyan, Kristiyano na. Isa ako, Kristiyano na, ganun din eh. Nagkakaroon din ako ng mga negative na kaisipan. Kaya ang isip na ito, minsan, hindi lang minsan, talagang isurrender din sa Panginoon. Para malaman natin kung ano yung tama at mali. Kasi ang Diyos ang nagbibigay din naman ng direksyon sa ating kaisipan. Ano pa? Para matest natin, whatever is true, Philippians chapter 4:8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ayan. Sa gagawin mo, isipin mo kung tama o mali. Minsan nga, pagbabayad ka ng tax bayaran ng tax by March, ano? Yung quarterly bayaran. Doon pa lang marami nga kasi kumalit ka rin. Sa lahat yata ewan ko kung gano'n katutuon ko. Sa lahat daw ng ahensya ng gobyerno, ang BIR, ang pinaka-corrupt. Bakit? Andun lahat ang pandaraya Hindi po ba? Ano? Paano nyo masasabi na ang isang kasinungalingan ay isang katotohanan kung mandadaya ka? Diba? Kaya nga, test mo rin yung sarili mo. Kung yung gagawin ay tama o mali. Sabihin mo, isipin lang yan, no? Sa Tagalog po, maganda Tagalog ka po niya. Gusto ko Tagalog Pero maganda rin po sa English. Sa wakas, mga kapatid, Philippians 4:8, maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yan. Para i-test mo yung gagawin mo, itapat-tapat mo yung mga salita ko. Yung mga kasinungalingan, kanugod-dugod sa harapan ng Diyos. Yung pampandaraya, panloloko, pagsisinungaling, pagsasamantala, kanugod-dugod sa Diyos. Test niyo. Para magkaroon tayo ng direksyon na magiging kanugod-dugod sa harapan ng Diyos. Ano pa? The Word of
God is living. Eto tayo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilangkadin. Ito'y tumatagos maging sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa dugo, at nakakataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Ayan. Bakit nanatili yung mga nabanggit ko, mga Kristiyano, si Vincent, Santiago, si Pastor? Bakit? Kasi everyday, meron silang pagrerema ng salita ng Diyos na nagiging gabay nila. Tayo rin mga Kristiyano, dapat ganun din. Ang problema sa atin, minsan tamad tayong magbasa ng Biblia. Ayaw natin magbuka ng Biblia. Kaya yung salita ng Diyos, hindi nagre-rema sa ating buhay. Na yung salita niyon, ang siyang magiging daan upang baguhin ang takbo ng isip mo, ang galaw mo, pananalita mo, pagkilos mo. Dahil may salita ka eh. May salita kang sinusundan, may salita kang ginagawa, may salita ka. Ano yun? Ang salita ng Diyos. Yun ang kulang ng maraming Kristiyano ngayon. Tamad. Ay, pala nag-init. Ibig sabihin, sisipag na magbasa. Sipag na magbasa, purihin naman ang Diyos. Buhay ang salita ng Diyos. At alam niya ang utak mo. Alam niya ang isip mo. Nagpe-penetrate ito sa kaluluwa mo, sa puso mo, sa isip mo. Pwede ka nang baguhin. Nasasal. Gusto mo ba ba? Diba? Hindi na baguhin. Ano pa? For he who come to God must believe He is. Yun. Dapat maniwala ka kapag ikaw lumapit sa Diyos. May Diyos! Sino rito nananalangin pagtapos biglang mangyayari kaya yun? Ha? Mangyayari kaya yun? Negative agad isip. Kaya ito isip ito lang, lingan talaga ito na. Dapat may something talaga kayo eh. Hindi ko ba? Grabe no? Grabe. Nagpe-pray tapos biglang, nangyayari kaya yun? Nanalangin ka pa? Yeah. Nanalangin ka pa? Hebrews chapter 12 verse 6, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagagantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ayun naman pala eh. May gantimpala naman pala ang mga lumalapit sa Diyos. Kaya may panalangin, napakalaking nagagawa. Matuto lang kayong maghintay. Kasi pag nainip kayo, hindi yung time ninyo, kundi yung time ng Diyos upang ibigay yung request and petition ninyo. Di po ba? Ang sakit ng tao, mainipin. Nagaya ko, mainipin ako. Nainipin talaga ako. Naiinip ako yumaman na. Ayun naman talaga is ng tao eh. Yumaman ako. Pero mas magandang yumaman ako sa pananampalataya at pananalig kay Kristo. Bakit? Una kasi manifestation sa spiritual realm bago bumababa sa physical realm. Eh kung mainip ka sa spiritual realm, talo ka sa physical. Kasi wala, itigil ka eh. Itigil ka sa panigurado, tigil ka. Yan. Maniwala ka na kapag ikaw nanalangin, may mangyayari. Kaya nga yung iglesia nito, puno-puno ng panalangin, itignan ninyo. Kundi sa pananalangin ng ating butihing pastor, that we
pupunta daw sa Jabez, tululuha, tululuha. Grabe, no? Kayo yung bunga ng panalangin niya. At ako, iyak ang salis, sa pera, buhay ko, kasama ko doon sa pinanalangin niya. Dahil lumapit siya na naniniwala, nananampalataya na may gagawin ang Diyos. Hindi po ba? Ayan. May tatlong prinsipyo na dapat maintindihan natin. 3 principle understanding with Jesus Christ. Sa Proverbs chapter 3:5, sa English, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. By the way, ito po yung huling topic natin sa Excellent Harvest po. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa Proverbs chapter 3 verse 6, siya ay sangguliin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Bakit po sinabi ko? Kasi tutunin ko sarili po natin, maraming inaalala, maraming iniisip eh. Maraming tinitignan nung kahapon. Marami. Ngayon, gagawin po natin sa letter A ito. Stop looking at yourself. Start. Sa John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Totoo. Kahit ano pong gawin ninyo, kahit anong plano ninyo, kahit anong isip ninyo, sasabihin ko sa inyo, pag wala kayo, hiwalay kayo, o hiwalay ako sa presensya ng Diyos, talo tayo dyan. Wala kang magagawa. Apart from God, you can do nothing. Sorry tayo dyan. Totoo yun. Kaya iba nagiging, successful na. Pero sa isang bahagi ng buhay, talo sila. Bakit? Wala yung presence ni Lord. Hindi sumasama si Lord. Di ba, bigo ka pa rin? Kailangan dikit tayo, sip-sip tayo kay Lord. Ay, tama ba yung word ito? Tingnan si John, sip-sip. Yung dapat yung Kristiyano, dikit kay Lord. Kapit toko kay Lord. Bakit? Siya yung may magagawa eh. Ikaw may magagawa ka. Lalo kung may problema. May magagawa ka. Pero may magagawa ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Kailangan lamang dikit ka kay Lord. Rabian, dikitan ninyo si Lord, ninyo si John. Ano pa? Start looking up to God. Huwag lang kayo titingin sa tao. Kasi ang tao, kagaya ko, nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala. Yan ang tao. Tandaan ninyo. Pero, kapag ikaw ay tumingin sa Panginoon, ang sabi niya sa Hebrews chapter 12 verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. Ayan. Look unto Jesus. Siya yun eh. Siya yung may magagawa sa'yo. Huwag ka tumingin sa kapwa mo. Ganyan kapwa mo, babagsak din yan, manghihina din yan, magkukulang din yan. Pero si Lord hindi. Amen po ba? Amen. Kailan nanghina si Lord? Kailan nagsawa si Lord? Kung ang Diyos nanghina na
napagod, talo tayong lahat. Sasabihin ko sa inyo, kung sa Jesus, ang ating Panginoon nagreklamo, sabihin ko sa inyo, wala tayong lahat dito. Kaya minsan nga, nalulungkot ako sa ministry, papagod ako Ano kaya sabihin ni Lord sa atin? Ako din, pagod May problema din ako Diyan ka muna. Diyan ka muna sa tabi. Diba? Maraming naririnig ganyan Wala ko yung tamaan kasi gano'n din ako. Nagreklamo din ako. Kung ang Diyos kaya magreklamo sa atin, ano pa kaya? Wala? Kaya sabi sa inyo, okay magreklamo. Buti ang Diyos, hindi nagreklamo Diba? Kaya kung nagreklamo ang Diyos, wala tayong lahat. Amen po ba? Amen po. Pangalawa, letter B. Stop looking of reason. Ang tao po, puno-puno ng reasoning. Lalo na pag sa gawain ng ministry, ang daming dahilan. Pag ayaw, ano yun? May dahilan. Pag gusto, paraan. Marami yata ako narinig ganyan sa iglesia nito Napapagod. Natural yun. Diba? Alam niyo po ako, nung ako po ay nagtatrabaho dyan sa PNB, yung bagong PNB po, baba ko na po na alas 3 ng madaling araw. Maliligo, kakain. Alas 4, maglalakad akong palabas. Alas 5, nakasakay na ako. Kasi tayuan pag ano oras Bababa ko sa Buendia, yung bagong PNB. Buendia po. Yung God Stories building ng PNB. Yan po ang trabaho. Tanong ninyo, anong trabaho po? Gusto niyo malaman? Ang trabaho ko po, ako yung pinakamababa sa manggagawa doon. Kasi pag sinabi PNB, andyan yung mga CPA, andyan yung mga accounting, andyan yung mga secretary, andyan yung mga manager. Pero ang trabaho ko, alam niyo po ano? Maintenance. Saan? Pag nahulaan nyo, may ice cream kayo sa akin. Game? Janitress ko ako. Janitress po ako. Ang hawak ko, 11th floor at 12th floor. Kuskus dito, kutkut doon, kuskus dito, kutkut doon. Ano kinukuskus ko? Banyo? Kubeta? Hindi ako nahiya. Bakit? Napasok ko ang manager. Napasok ko ang supervisor. Napasok ko sila. Sa anong paraan? Salita ng Diyos. Imagine, manager, tinatawag ako para lang makinig na salita ng Diyos. Accountant, tinatawag ako para lang magsalita ng Diyos. Salita ng Diyos. Grabe. Ganun sumama ang Diyos sa akin. Janitress ako. Janitress ako. Janitress ako. Hindi ako nahiya. Si Paul ko kasi hindi rin nahiya nung sinira niya yung gospel. Hindi. Ito ba? Bakit? Kay Jesus ako nakatingin. Nakatingin ako kay Kristo. Hindi ako nakatingin sa posisyon ko.
fix my eyes to the author of the faith, si Jesus. Yung mga promise niya, hinay mo lang yun. Alam niyo, meron example sa sa Old Testament, sa Isaiah 55 verse 11, sabi niya, "So is my word that goes up from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it." Alam niyo po yung salita ng Diyos na senior ko sa mga manager. Inspired ako isang John Cristo. Ngayon, nasa New Life sila. Iniimbitahan pa ako. Sabi ko, nini-ministry din po ako. Nasa Jesus train po ako noong mga panahon na yun. Hindi ko po iniinda yung travel time ko. From here to Buendia. Tapos pag-uwi, Buendia to Cavite. Alam niyo po ba yung church sa pinaglalagyan po namin? Muslim village. Tumatakbo ko doon. I don't care. Kung pagod na pagod ako. All I want to do is to glorify God in my life. That Muslim village sa area 1, delikado. Sino nakarating ko? Area 1. Delikado ko yung kasi napatunayan ko, sinasamahan ko ng Diyos. Kasi, doon din, halimbawa kay Eliseo, sa 2 King, chapter 6, verse 15, when the servants of the man of God get up out and went out early the next morning, an army, horses, and chariot had surrounded the city. "Oh no, my Lord, what shall we do?" the servants asked. Verse 16, "Huwag kang matakot, pagkat marami tayo kaysa kanila. Don't be afraid." The prophet said, "Those who are with us are more than those who are with them." Yan, Rizal, yung problema hindi naman nawawala. Nandyan yan Ang gagawin mo na naman manalangin. Si prophet nanalangin Binuksan yung mata, yung kanang lingkod. Nakita niya, mas maraming kakampi nila. Pero 2 piraso lang sila. 2 piraso lang sila. Pero mas maraming kakampi. Kaya tayo, bisa pag may problema, huwag tayo agad pataranta. Kakampi natin ang Diyos. Manalangin ka muna para yung wisdom ibigay sa iyo ni Lord. So, letter C. Stop looking at the past. Start looking at the future. Yan. Sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. All things have become new. Ayan. Yung kahapon po natin, dapat hindi na natin binabalik-balikan yun. Dahil yung kahapon po natin yan, ang magbabagsak sa'yo. Ba? Yung kahapon na yan na magbabagsak sa'yo. Kaya nga sabi niya sa John 15 verse 5, stop looking at yourself. Kung tingnan yung kahapon mo. Kasi yung kahapon na yan ang magtatali sa'yo. Itatali ka niyan
Lagi mo na lang iisipin. Dami kong nagagawin. Kagaya nangyari sa akin. Buti na lang, may mga taong lumalari sa akin mga panahon. Ako po ay nasa sitwasyon na kung saan ay bagsak. Kaya minsan, maganda po yung may kakilala ka, Kristiyano, aalalayan ka. Dahil sasamahan ka hanggang ikaw ay makabangon. Ayan po. Sa John 15 verse 5, stop looking at yourself. I am the vine, you are the branches. If a man remain in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Wala naman po talaga tayo magagawa kapag wala tayo kay Kristo. Manghihina lang tayo. Matatalo lang tayo. Kaya ang gagawin natin, hindi kapit kay Kristo. Siya yung may magagawa eh. Siya yung may tutulong. Siya yung magbibilagro. Siya yung kikilos para sa inyo. Ikaw lang, hanapin mo. May paa ka, may kamay ka. Diba? Ang problema kasi, yung kamay na yan, yung paa na yan, hindi mo kinikilos. Yun ang problema sa akin. Nanalangin ka, pero wala kang gagawin. Dapat gumawa ka, kumilos ka. Pag kumilos ka, kikilos din ang Diyos. Sabi nga niya sa Acts chapter 17 verse 25. Tinuro po yung pastor. In Him we live and move and have our being. Kasama natin si Kristo. Kasama natin si Kristo. Kapag ikaw gumawa, kumilos ka, kasama natin si Kristo. Start looking at the past. Alam mo ang tao, madrama. Daming drama ng buhay ng tao. Kung ako nanatili sa kahapon ko, wala po ako ngayon sa inyong harapan. Kung ako nanatili rin sa mga pangit na pangyayari sa buhay ko, wala po akong successful na mga anak. Kasi yung mga anak ko ngayon, nasa Saudi, nasa Australia, graduate yung anak ko, midwife license. Pero abandon ako. Kung nanatili po ako sa kahapon na yun, ng pangit-pangit, ang sagwa-sagwa, nakakahiya, wala po akong successful na pamilya. Kung hindi po ako nagpatawad. Kasi, pag hindi ka po nagpatawad, nakagapos ka doon. Pag hindi ka nag-move on, wala kang magagawa. Kaya yung kahapon mo na yan, yung pangit mo na yan, na pangyayari sa buwan mo, kalimutan mo na yan. Isuko mo kay Lord. Dahil pag nanatili ka dyan, walang mangyayari sa'yo. Lulubog ka dyan, hihirap ka dyan, masasaktan ka pa. Ito yung maaalala mo. Kaya nga yung utak na ito, sinasabi, surrender natin kay Jesus. Eh. Kasi ito yung nilalandingan. Binabalikan mo kahapon. Kaya, alam mo sikreto ko, pag bumabalik yung mga ganyan kahapon, lumuluhod po ako at nagpapatawad ako. Pinapatawad ko. And then I release blessing. Kaya yung pangit na pangyayari sa buhay mo, surrender mo kay Lord. Tama na. Tama na. Bangon na. Kilos na. Tayo na. Hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo. Yung umiyak ka sa sulok. Hindi ang plano ni Lord. Plano ni Lord maganda. Ayusin ang gulong buhay mo. Yan ang plano niya. Magsimula po tayo tanghawakan ang pangako ng Diyos. Dahil kung di po natin panghahawakan ang pangako ng Diyos,
wala kang masisimulan. Tignan mo ang future. Ako, nung nangyari sa akin, yung pangit na pangyayari yun, ang tinignan ko ang future. Nagpapasalamat ako dahil may mga taong hindi ako iniwan. Ayan. Sila yung laging nakakasama ko. Sila yung laging umaalala sa akin. Sila yung laging nagsasabi, tignan mo yung future. Tignan mo yung mga anak mo. May future yan. Kaya kung lagi ako titingin, sa kahapon ko, babagsak ako. Kaya ang tinignan ko, yung future ng mga anak ko. At yung pangako ng Diyos. Yung pangako po ng Diyos. Kaya nga ngayon, nakakatayo ko sa inyong harapan. Dahil ang tinignan ko yung future, hindi yung sitwasyon. Oo, masakit. Diba? Oo, pangit. Oo, nasaktan ka. Oo, iniwan ka. Pero hindi yung tinignan ko. Ang tinignan ko ang pangako ng Diyos at ang future ng mga anak ko. Kung di ko tinignan yun at kung di ko iniwan ng pangit na yun, sasabihin ko sa inyo, wala ko sa inyong harapan, wala akong anak na nasa Australia, wala akong anak na graduate ng midwife, wala akong anak na nanggaling sa Saudi. Bakit? Tinignan ko future, tinignan ko yung pangako ng Diyos, nagpatawad ako. Yun ang importante, magpatawad ka. Kalimutan mo kahapon mo, bumangon ka, tumayo ka, kumilos ka. Hindi patay ang Diyos. Kasama siyang gumagalaw sa buhay mo. Kaya yung mga reasoning po natin, iwanan nyo na yan. Yung mga pangit na pangyayari sa buhay niyo, iwanan nyo na yan. Bigay nyo na kay Lord. Kaya kang abutin ni Lord. Alam mo, may gusto kong awit eh. Nung dumating sa aking buhay yung pangit na yun, gusto nyo marinig? Kunti lang. Magigisingan ako, kunti lang. Ready kayo? Okay. Your eyes is on the sparrow, and your hands it comfort me. Ayan, sparrow yun na. Ikaw tao. Sparrow yun. Pero ikaw tao. At ang laman ng isip ng Diyos, ikaw, kapatid. Ang tanong, yan bang isip mo, laman ni Kristo? Ha? Yan bang isip mo, si Kristo laman? Kaya si Kristo, ang laman ng isip na tayo. Ikaw, ang laman ba ng isip mo si Kristo? Kung yung sparrow, pinapahalagahan ng Diyos, ano pa kaya ikaw? Alam niya, nararamdaman mo. Alam niya, problema mo. Alam niya, sitwasyon mo. Alam niya, kailangan mo. Ito ba? Kaya sasabi ko sa inyo eh, palad po natin. Mahal tayo ni Kristo. Nasa series po tayo ng Excellent Harvest. Kung ang isip natin, puso natin, kaluluwa natin, submitted kay Kristo, you will reap what you sow. Physical man yan, the fruit of your labor, the spiritual labor man yan, you will reap what you sow. Aanihin niyo po lahat yan. Ang problema, nagtanim ka. Problema, nagtanim ka. Nagtanim ka ba sa spirit? Nagtanim ka ba sa physical? Pag wala kang tinanim sa spirit at wala kang tinanim sa physical, wala kang aanihin. Una sa lahat, kung sino nagtanim siyang aani. Alam mo naman, ikaw nagtanim, ako aani. Ikaw muna.
ikaw muna ang aani. Tapos yung ani mo, si-share mo. Di ba ganun yun? Yung ani mo, si-share mo. Kaya nga, sabihin ko sa inyo, iwanan nyo na yung kahapon. Start looking sa future. Start claiming the promises of God. And then, aani po tayo ang dapat nating anahin. So, Isaiah 42 verse 9, which is my conclusion. Ay, klinan po, di ba? Behold, the former things have come to pass, and new things I declare. Before they spring forth, I tell you of them. Alam mo, natutuwa ako sa impression ito. Kasi hindi niya-declare ng pastor po natin yung mga dapat mangyari. At nangyayari at nagaganap. The same with the Lord. Nagdi-declare na siya eh. Pagka-declare niya, tapos kahapon ba yun? Biyernes po, di ba ang daming declaration na dineclare ni Pastora Joan? May nagtanong pa nga sa akin, akin ba yun? Oh my goodness naman. Dineclare na nga eh. Prophesy na nga niya yun eh. All you have to do is to claim that promise. To claim that declaration. Di ba, akin ba yun? Oh my goodness naman. Kaya nga pag may nag-declare dito ng mga prophecy yung ganyan, all you have to do is to catch it up. Iyo yan eh. Sa'yo yan. Yung prophecy na yan, na binabanggit, iyo yan. Ngayon, kasalanan mo pag di mo sinalo. Kaya ako, galing ko manalo eh. Ang galing ko manalo. Nung sinabi na darating asawa, ay sabi ko, asawa ko yun. Di ba, may nabanggit? Oh, may asawang babalik, darating. Sabi ko sa loob ko, oh, akin yun. O, darating na. Bilang yun. Bilang yun. Bilang pa. Kaya nga sabi ko sa iyo, one of my secret is to, pag yung pastor po natin, nagdedeklara ng mga blessing, ako unang sumasagot. Hindi ko yung pakakawala. Kasi galit kay Lord yun. Kaya ito, aral ninyo. At aral ko rin. Pag nagbibigay po ng prophecy ang church ito, saluhin ninyo! Tapos, ang ayunan ninyo! Tapos, gawin ninyo! Kasi inyo yan! Hindi po ba? Kaya nga eh, pag yan naninisan yan, isip na yan, ang puso na yan, ang kaluluwa na yan, lahat-lahat, you will reap the spirit and the physical. Kaya nga masasabi mo, sabi niya sa John 15, verse 8, by this my Father is glorified, that you will bear much fruit, so you will be my disciple. Paano ka magiging disciple kung utak mo? Punong-puno ng negative. Paano ka magiging bear fruit? Kung puso mo punong-puno ng sama ng loob. Palayaan mo yan. Tapos na yan. Hindi na balik ka kahapon. Amen. Si Pastor bago na. Yun ako, bago na ako. Bago na ako. Dati taray ko eh. Suplada ako, sabi ko sa inyo. Na kailangan kita in-check na hindi suplada. Didugo ko in-check, suplada mo ko. Suplada, maldita, babaita, lahat ng kita nasa akin. Pero because tinanggap ko si Jesus bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, yung pagiging babaita ko, maldita ko, salbabitat ko, lahat ng ita ko, isa-isa, inalis ng Lord. Ngayon, hindi na ako ita. Anak na ako na. Amen po ba? Now, kaya nga po
yung binanggit ko, yung sila Pastor Vincent, nag-bear sila ng fruit. Di po ba? Kayo yun eh, bunga. Ang dami oh. Kayo din, magbubunga din kayo. Pag nanatili kayo kay Kristo. Kaya nga masasabi niyo, kaya nga yung sinabi ni Pastor Joan, Father, glorify me so that I can glorify my Father. Siya yung nagbibigay bago tayo magbigay. Diba? Siya yung nagbigay bago tayo magbigay. Alam mo, may verse akong gusto sa Isaiah 43. Verse 4 yata yun. Sabi niya, bibigyan kita ng karangalan para bigyan mo ko ng parangal. Bakit kanya bibigyan ng karangalan? Para parangalan mo siya. Yung karangalan na matatanggap mo ngayon, para mabigyan mo siya ng parangal. Ang hirap eh, minsan eh. Nasa iyo na yung karangalan, nasa iyo na yung gusto mo, nakuha mo na yung gusto mo, pero yung karangalan na dapat ibalik sa Diyos, ayaw mo bigay, hindi yan iyo. Dapat ibalik natin yun. Kasi siya yung unang nagbigay ng karangalan para bigyan mo siya ng parangal. Kaya nga eh, you will bear much fruit. May ebidensya. Sa spiritual life mo, sa physical life mo, may mga ebidensya. At yung ebidensya niya, balik mo sa Lord. Para mabigyan naman ng parangal ng Ama. O mo sarilinin, hindi yan iyo. Dapat niya makita pa nga yan lahat. Para masabi ng lahat at makita na lahat, ay totoo ang Diyos nila. Ay totoo na disciple sila ni Jesus. Bakit? Ang dami ng bunga eh. Ay, ebidensya natin. O, Pastor, di ba ebidensya niya? Grabe na go. Kaya nga, conclusion ko, no? Behold, Isaiah 42 verse 9. May clear na ito, di ba? Nainip kayo? May naiintindihan? Behold, sabi niya si Isaiah 42 verse 9. The former things had come to pass. Kaya nga pa nagpatawad ka, lilipas na yan. Come to pass. And new things I declare. Before they spring forth, I tell you of them. Bago yan lumitaw, sinabi ko na. Eh, natutuwa nga ako eh, dito sa church na to. Nag-declare na yung pastor natin, o pupunta tayo sa ganung lugar. Sino ba yung production? Sino sila? Di ba declaration niya ni pastor? O ba't kayo nag-manifest? Di ba si Pastor Joan? Puro declaration yun ah. Ba't nag-manifest? There's power in the Word of God. Ang problema, nag-declare kayo? Ang problema, nagbabasa kayo? Anong bunga ang aanihin ninyo? Meron ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, reading the Word of God is a must. Kasi wala kang dideclare eh. Ano dideclare mo kay Lord? Ano kukunin mo kay Lord? Ano hihingi mo kay Lord? Wala kang declaration eh. Bear much fruit? Hello? Bear much fruit? Hello? Patunayan. Read the Bible. Pray every day. Do the will of God. Forget the past. Sabi nga ni Zig Ziglar, you can't have a better tomorrow if you're still thinking about yesterday. Ayan. Yan po yung nabasa ko sa computer. Diba totoo yan? Ano man po yung nangyari sa inyo? Relationship man yan na mag-asawa, relationship man yan na magkapatid, relationship man yan ng kapitbahay mo, kalimutan mo. Nakaraan na yan, di na yan babalik. All you have to do is to forgive and release blessing. Yun po ginawa ko. Nag-release po ako ng blessing, nagpatawad ako, binuo ko muli ang relationship. Now, friends po kami. Friends kami. Now you can bear much fruit. Wala nang kahadlang. Our topic
having is excellent harvest. You will reap what you sow. Physical man yan o spiritual man yan. All you have to do is kapit sa Panginoon. And do the will of God. Look in the future. Claim the promise of God. That promise is yours and mine. Amen po ba? Now I conclude. You can bear much fruit. To God be the glory.